At saka, sobrang talagang minamalas na sila ngayon at ayaw na sila ng tao. Bakit kanyo? Tingnan nyo mga kababayan. Di ba meron po dati na sinasabi itong si Kitty Duterte? Mukhang pinandirihan na mga kababayan. Pananakot ni Kitty, walang silbi. Bakit, GP? Naalala nyo? Bago po ang halalan, nagbanta itong si Kitty Duterte, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ang sabi niya po, mga kababayan, ay ere. Ayan. Diba? Hindi nyo pala nakikita, sorry. Listen muna natin si Senator Ryla, Congresswoman. Ayan. Ito po sabi ni Kitty Duterte, mga kababayan, mga ka-GP Natics, di ba? Sabi niya ganito, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, ay kalimutan nyo na lang rin siya. Sabi niya, mga kababayan, kung kakalimutan daw ang Duterte, kung hindi daw iboboto ang Duterte, ay kalimutan na lang din daw si Tatay Digong. Ang problema, Kitty, ang lumabas, ang nangyari po doon sa halalan ay Duterte. Diba? Mga kababayan, Duterte. So ano ngayon yan? Paano na yan, Kitty? Ibig sabihin, kinalimutan na nila ang tatay mo. Tama ba? O tatlo lang sa Duterte, senatoriables ng PDP laban ang pasok sa Magic 12 sa unofficial results ng botohan. Sabihin na nating official, tatlo lang talaga eh. Si Bato, si Bongo, at itong si Marcoleta. So, ibig sabihin, ayaw na sa inyo ng mga tao. Sige, magkalimutan na, ganun ba? Hindi, ito nagpapatunay na ayaw na sa inyo ng mga tao. Tatlo lang yung taong ibinoto sa inyo out of 10, mga kababayan. Bakit ko nasasabi? Nako, siguro kaya ito nanalo. Nagkaroon daw ng bitter ka naman, GP. Hindi, ako, sa totoo lang, nakakapagtaka. Si Bongo, talagang sabi ko nga nun, mananalo to. Ang aga ng kampanya na ito eh. Kasama ni Amy at ni Sara, namimigay ng AX. 'Di ba? Pero si Rodante Marcoleta, wala namang ginawa. Sabi nung iba, ano bang ginawa niya sa Kongreso? Wala. Kumain lang ng hopya. 'Di ba? Sabi niya sa kanyang pangako, mga kababayan, tandaan nyo ha, may pangako ito. Yung nagbibuild daw ng 2,000 kada buwan sa kuryente, hindi na daw magbabayad. Libre na daw. Ang sagot ko nga dyan, hoy, Marcoleta, sa totoo lang, ikaw ang may hawak ng committee ng energy. Di ba? Pero anong nangyari? Wala naman. Wala kang ang ginawa eh. Tapos sasabihin mo, libre. Wala nang libre ngayon, boy. Di ba? Pag hindi mo yan nagawa, Marcoleta, mag-quit ka na. Bakit naman natin to kino-content, mga kababayan? Sasabihin ng iba, wala namang kwenta eh. Tatlo lang yung nakapasok sa kanila, that's it. Yun nga eh. Nagtataka kayo kasi sabi ni Harry Roque, mga kababayan, ang pamilya Marcos daw, yung ginawa ni PBBM kay Digong Duterte, mga kababayan, yun daw ang nagpabagsak. Pero sabi ko, parang hindi naman bumagsak. Kasi kung bumagsak at ayaw nila ang desisyon ng taong bayan, di dapat lahat po ng senatoriables nila, mga kababayan, ay nadala nila. Bakit hindi nila nabitbit, tatatlo lang? Kung totoosin, mga kababayan, si Kibuloy nga eh. Sabi niyang ganon, siya daw ay magre-request na magpapa-manual counting. Umasa pa. Doon na lang kay Kibuloy. Sabi nila, meron daw silang 7 milyon, mga kababayan, na member. Bakit parang si Kibuloy nasa 4 na milyon lang ang boto? So, ibig sabihin nun, sinungaling ang mga KOJC? Mga kababayan, kung marami kayo DDS, bakit hindi nyo na ipanalo si Kibuloy? Alam nyo, kaya nanalo itong mga to, sabihin na natin masakit, di ba? Pero tanggapin natin ang katotohanan, ang nagpanalo dito sa 3 ugok na ito
Si Bongo, itong si Marcoleta at itong si Bato ay ang Iglesia ni Cristo. Oh. Hindi po ba? Oh, taas ang kamay. Type 1, kung naniniwala kayo mga kababayan dahil dinala ito ng Iglesia ni Cristo. Oh, minalas nga lang itong si si Budots. Itong si Ramon Revilla, si Bong Revilla Jr. 'Di ba? Pero yan ang katotohanan. Oh, si Kibuloy, mga kababayan, kung 7 milyon sila, ba't 4 na milyon lang ang boto niya? Oh, hindi totoo. Oh, number 1. Oh, sabi ni Lebo, gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, pindutin niya. Wala eh. Peke ang kapangyarihan. Oh. Iglesia talaga ang nagdala eh. Oh, sabi ni Jay Yamson, tandaan mo yan, Idol JP, kapag hindi napatupad yung kuryente, patalsikin natin. Ibu natin yan ng ibu. Oh. Ang pangako ni Marcoleta ay magagaya lang sa 10K na pangako ni Cayetano Sundok sa buwan. So wala nang Duterte wala nang Duterte magic, mga kababayan. Wala nang Duterte magic. Itong nakuha na to, kung walang tulong ng iglesia, hindi mananalo ang mga taong ito. So tama lang na ayaw na ng mga tao sa mga Duterte. Meron na naman magsasabi diyan. Sasabihin nila, bakit kung ayaw na ng tao sa mga Duterte, bakit nanalo sila sa Davao? Sasagutin ko na ng pabalbal ng konti. Kahapon ayaw ko kasing sumagot, pero mga kababayan, may tumulong sa akin. May tumulong sa akin. Sino? Yung mga kasama nyo dyan. Nag-comment sa akin, tapos sila po ay nag-PM. Sabi nila sa akin, JP, bakit ayaw mo sagutin yun? Mga kababayan, ayaw ko naman kasi sila masaktan. 'Di ba? Pero sige, mga kababayan, mga ka-GP Natics, pagbigyan natin. Kaya po, nanalo si Digong kahit nakakulong kasi mangmang, tanga, at bobo po yung mga nasa Davao City. 'Di ba? Pero inyo, mga ka-GP Natics, lantaran na yung nakikita nyong mali. Lantaran na yung ginagawa nilang diba yung pananakit sa kapwa nyo dyan, Davaoenyo, tapos kayo, iboboto nyo pa rin. Tanga, mangmang at bobo talaga kayo. Sorry guys, turo lang po yun ng kasamahan natin. Iniligtas ko yung sarili ko no? Hindi, yun talaga yung gusto kong sabihin. Kaya lang, ayaw ko naman manakit ng tao. Kaya nga sabi ko, di sagutin mo yung tanong mo, bakit nanalo yung mga Duterte doon sa Davao. Pero yun talaga ang katotohanan. Kasi, bakit natin nasabi na ayaw pa, ayaw na ng mga tao, mga kababayan? Pag sinabi kong tao, consider yan in general, hindi lang doon sa isang lugar. Bakit kanyo? Davao City nanalo ang mga Duterte, 5. 5 sila, di ba? Si Digong, si Paulo, si Baste, si Omar, tapos yung anak ni tawag dito, anak din ni ata ni Paulo yon, o anak ni, tawag dito parang, anak din pala ni Paulo, mga kababali, 5 sila, di ba? Nanalo sila. Ngayon, kung iisipin ninyo, mga ka-GP Natics, nandoon sa Davao City, nanalo sila. Pero, kung titingnan natin ang data, kung data ang pagbabasihan natin, yung mga kaalyado nila, hindi po nanalo sa Davao del Sur, sa Davao del Norte. Bakit? JP, meron ka bang katibayan? Ito The Dutertes won Davao City but not the Davao region. The Dutertes dominated the elections in Davao City, but the DDS cannot interpret this, as well as the result of the election in the Senate, as a total demolition and repudiation of the administration. The Dutertes may have won Davao City, yung 5, sinabi ko sa inyo kanina, mga kababayan. Pero, sabi dito, Rodrigo Duterte won as mayor and Baste Duterte won in his vice mayor. Paulo Duterte won the first district seat, while Omar Duterte the second district, and Alay Duterte Ungab won in the
3rd District. However, let us take a look at the 5 Davao provinces, mga kababayan. Ayun, 'di ba? Lahat ng maliban sa city, lahat sila talo. So paano nyo masasabi 'yun? 'Di ba? Hindi nila masagot-sagot 'yan. Sabi nyo magaling. Sabi ninyo Duterte pa rin. Ba't doon sa Davao? Hindi buong Davao region ay hindi inyo. 'Di ba? Nangangahulugan na panis na wala ng Duterte magic. Oo, yes. Nanalo kayo sa iba, sa Cebu. May mga nanalo kayong mga kandidato. Tama naman yun. Pero, mga kababayan, tingnan na lang natin doon sa, kay Speaker Martin Romualdez. Ilan po, mga kababayan, ang pumasok doon sa kongresista nila. 'Di ba? 104. 1/3, mga kababayan, ng kabuuan ng House of Representatives. So, ibig sabihin, mas marami nagtitiwala sa gobyerno ngayon kaysa sa mga Duterte. Yun ang katotohanan. Di ba? O paano